Sa nakaraang video, natuklasan na ni Swallow kung sino ang nasa likod ng kaguluhan, at sinabi niyang kailangan nilang mag-usap. Sumagot si Erebos, Ancient Monster, sinasabi mo ba na tama lang na apihin ng mga tao ang ibang lahi? Ang mga tao ay mapagmataas, bastos, at makasarili. Kahit maganda na ang buhay nila, gusto pa rin nila ng higit pa, kaya't sinakop nila ang mga lupain ng ibang lahi. Sagot ni Swallow, ang daldal mo, diretsuhin mo na. Sabi ni Erebos, kailangang mawala ang mga tao, at meron siyang kapangyarihan para durugan ang Empire ng madali. Noon, iniisip niyang imposibleng pabagsakin ang Empire kung hindi nila mapapatamba ang Rias, hanggang sa mabalitaan niyang tinamaan ng Black Disaster ang Rias. Kung noon pa lang nabanggit ang paglipol sa mga tao, sigurado raw na lahat ng mga demonyo ay handang ayalay ang buhay nila. Tanong ni Swallow, bakit ba ang dami mong sinasabi? Sabihin mo na agad ang punto mo. Sagot ni Erebos, ang ibig kong sabihin, kung hindi ka naging pabaya, hindi sana namatay ang napakaraming demons. Pwede pa nating nilipol ang mga walang kwentang tao. Napaisip si Swallow, so sinasabi mo, kaya mo ginagawa lahat to, kasalanan ko. Sagot ni Erebos, tama. Ikaw ang ugat ng lahat ng to. Sabi ni Swallow, gusto mong lipulin ang mga tao, kaya sinasabi mong huwag kitang hadlangan, ganun ba? Sabi ni Erebos, nakakadismaya ka. Bigla siyang nagcast ng spell at pinalabas mula sa kailaliman ng abyss ang Rotten Taper, isang dambuhalang undead beast, na buong puot na umatake kay Swallow. Samantala, iniisip ni Mels, ang dami nila. Gumamit siya ng Flames of Retaliation, pinapaliyab ang sinumang lumapit sa kanya. Iniisip niya, dahil kalat-kalat sila, mukhang kailangan kong gumalaw ng mabilis. Ang barrier na bumabalot sa langit ay halos kasing lakas ng God-class magic, gaya ng inaasahan niya kay Sir Swallow. Hindi pa nga raw lumilipas ang 3 minuto mula nang umalis si Swallow para harapin si Erebos. Sa mga oras na iyon, may lumapit sa kanya mula sa likod, si Captain Novan. Tanong ni Novan, Miss Midge, ligtas ba ang lahat? Sagot ni Mels, kung yung ibang tao ang tinutukoy mo, nasusunog sila doon sa apoy. Tanong ulit ni Novan, kasama ka ba ng mga knights? Nagulat si Mels, anong knights? Pinaliwanag ni Novan, yung isa naka-gigantic armor, at yung isa naman mukhang pulubi, parang wanderer. Sagot ni Mels, kasama. Hindi ako pwede ikumpara sa kanila. Isa lang akong servant. Naisip ni Novan, ganun ba, pero mukhang kilala mo sila, kaya sigurado akong kakampi kanila. Mabuti naman. At least nailigtas si Rosalina. Hindi na nasayang ang sakripisyo ng mga kasama namin. Maliligtas na rin ang Hasten. Napansin ni Novan na malapit na siyang maging undead. Alam niyang wala na siya sa posisyon para humingi ng pabor, pero naglakas loob siyang magsalita, pwede ba akong humingi ng isang pabor? Habang tinitingnan niya si Mels ng mabuti, napansin niyang hindi pala ito tao. Pero inisip niya, wala na ring saysay ang lahat ngayon. Humiling siya, kung may weapon dito, pwede mo ba akong bigyan? Nakaramdam si Mels ng awa at iniabot sa kanya ang isang sibat. Ipinroklama ni Mels, isa kang mandirigma. At sa huling pagsiklab ng tapang, ginamit niya ang sibat para wakasan ang sarili niyang buhay bago pa man tuluyang maging undead. Kasabay nito, nakaramdam si Mels ng isang nakakakilabot na aura. Samantala, si Swallow naman ay nagbago pabalik sa tunay niyang anyo. Napansin niya, isa na namang kakaibang bangkay. Habang pinagmamasdan siya, inisip ni Erebos, gaya ng inaasahan, ang lakas niya, tunay ng karapat-dapat sa tawag na Ancient Monster. Ang Rotten Taper na nilikha ni Io ay may core na isang Ancient Sume, kaya matindi ang kapangyarihan nito. Habang ginagapos ng undead si Swallow, nagcast si Erebos ng God-class magic, Fangs of Evil. Iniisip ni Erebos, kahit isang ancient monster, hindi makakatagal sa ganitong atake. Tumama ng diretso ang assault kay Swallow, na nagresulta sa isang napakalakas na pagsabog. Pagkalipas ng ilang sandali, nang hamupa ang alikabok, nakita si Swallow na tumagos ang mga ominous black magic fangs sa kanyang katawan. Habang tinitingnan ito, iniisip ni Erebos, sa wakas, mamamatay din ang ancient monster na yan. Ngayon, maaari ko nang punuin ang lupa ng mga undead at maging isang transcendent na nilalang na talagang maghahari sa mga patay. Muling gumamit si Erebos ng God-class magic, Fangs of Evil,
upang tapusin na si Swallow habang sinasabi niyang dapat magpasalamat si Swallow na mamatay pagkatapos ng libu-libong taon ng paglalakbay. Ngunit bago pa man tumama ang mga ominous black magic fangs, ginamit ni Swallow ang kapangyarihan ng darkness upang basagin ang mga ito. Nagulat si Erebos sa nakita niyang pangyayari. Sumigaw si Swallow, sakit. Sobrang sakit. Hindi ko akalain na hahayaan kitang saktan ako. Nag-isip si Erebos, bakit kaya siya nagpaparaya na tamaan? Ano kaya? Nagalit ba siya? Pinukpok niya ang isang puno malapit sa kanya, at ang puno ay bumagsak sa lupa. Tinutok ni Swallow ang kanyang tanong, bakit nga ba sa puno mo nilabas ang galit mo? Ito ba ang pinakamalakas mong magic? Wala ka na bang iba? Habang iniisip ni Erebos, baka pinapayagan niya akong tamaan para subukan ang lakas ng God-class magic. Pero wala na siyang pagkakataon. Kailangan niyang mag-retreat. Masyado akong nagmadali. Kailangan kong gumawa ng distansya at tumakas. Pinutol ni Swallow ang mga iniisip ni Erebos at sinabi, tinutukoy kita, Erebos. Huwag mong gawing komplikado ang lahat. Kung may mas malakas ka pa, gamitin mo na. Bakit tahimik ka? Sige na, ituloy mo na kung wala ka ng mas malakas. Habang walang kahirap-hirap niyang tinatanggihan ang dalawang natitirang fangs, mabilis na inagaw ni Erebos ang pagkakataon at ginamit ang isang spell upang takpan si Swallow ng mga chain. Sabi ni Swallow, bakit ba kayong lahat pare-pareho, parang script ang binabasa? Talaga, ayoko sa mga spell na ganito. Isa na namang God class, ano? Habang isang malaking monster ang umatake kay Swallow, mabilis siyang nagbago ng anyo at naging polymorphic, iniiwasan ang anumang pinsala. Sabi ni Swallow, ay, ang pangit ng hitsura. Ang laki-laki nito, siguro, kailangan ko ng seryosohin. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang original form at nilamon ang monster sa isang mabilis na galaw. Nabigla si Erebos sa ipinakitang lakas ni Swallow. Sinabi ni Swallow, mukhang panahon na para palitan ang isa sa mga 7 Great Evil Dungeons. Samantala, sa Lord Castle, nag-isip si Patrick, ano kaya ang nasa isip ng boss? Gano, kalakas ang excitement niya. Huwag niyang kalimutan na isa siyang disaster. O baka hindi niya pa rin maintindihan na siya pa rin ang boss. Hindi ba't mas maganda kung papatigilan niya ng kaunti? Hindi naman niya kayang talunin siya, pero sigurado akong siya pa rin ang mag-aasikaso sa mga kaganapan pagkatapos nito. Pumirma siya ng resignation letter. Tinukoy ni Patrick, okay lang, wala nang ibang undead sa village. Mels, habang dumadating, nagsabi, nakakapagod. Sinabi ni Patrick, perfect timing. Sumagot si Mels, natapos ko na lahat ng kailangan kong gawin. Matagal ko na ring hindi nagamit ang ganito karaming mana. Sabi ni Patrick, magaling ka. Kung hindi ka nandito, Lady Mels, hindi ko alam kung anong mangyayari. Tinanong ni Mels, hindi ba si Swallow ang gumagawa ng karamihan sa trabaho? Sumagot si Patrick, hindi, sa tingin ko ikaw ang gumawa ng mas magandang trabaho. Tinanong ni Mels, hindi pa ba tapos si boss? Sabi ni Patrick, alam ko, nararamdaman ko rin na patuloy ang laban. Tugon ni Mels, ang lakas ng power niya, nakakamangha. At kapag naiisip ko pa ang epekto ng lahat ng to, malaki ang naging epekto, tapos laging nadidagdagan ang trabaho ko kapag siya ang may kinalaman. Sigurado, madami na naman akong lilinisin pagkatapos nito. Sabi ni Patrick, basta, kailangan lang tap-on sila ng isang beses. Bakit pa niya pinapalala ang mga bagay? Wala siyang konsiderasyon sa akin, ako pa ang maglilinis. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rosalina at tinawag ito, Rosalina. Sumagot si Rosalina, bakit? Sabi ni Patrick, ang Lord ng teritoryo ang tanging buhay na kailangan pang isave. Kaya ayusin muna natin dito. Sinabi ni Patrick, wala nang silbi pa ang buhay ng iba maliban sa Lord na to. Si Lala, nag-aalala, wait, Sir Patrick, siya ay kasama sa mga nasasakupan ko. Sabi ni Patrick, aba, kung ganun, wala nang dahilan para siya pa ang patayin. Habang tinitingnan niya si Lala iniisip ni Patrick, baka hindi naman siya makagalaw mag-isa, pero pagkatapos ng lahat ng nangyaring ito, walang saysay kung patuloy na gawin niya ang anumang bagay. Tugon ni Patrick, kung sakaling may mangyari, hindi makikinabang ang Lord ng teritoryo. Sabi ni Patrick, lahat ng bagay ay ayos na rito. Tinanong ni Patrick si Mels, maaari mo bang patulugin ang isang tao? Tinanong ni Mels, wala namang problema, pero sino ang gusto mong patulugin?
Sumagot si Patrick, gusto ko sana makipag-usap sa Lord ng mag-isa, kaya't i-cast mo ang sleep spell kay Rosalina. At pinatulog ni Mel si Rosalina. Ngayon, magsimula na tayo. Nakikita ko naman na nagawa na nila ang bahagi nila sa pagliligtas kay Hasten, kaya't oras na para magampanan mo ang iyong pangako. Tanong ni Lala, ano ang dapat kong gawin? Patrick, huwag mong ikalat ang mga nakita mo hanggang ngayon. Sigurado akong alam mo na iyon, kahit hindi ko pa ito kailangan sabihing direkta. Ngayon, makinig ka ng mabuti. Magkukwento ako, isang kwento ng isang hero na territory lord, na nagtiis ng lahat ng insulto upang maprotektahan ang kanyang teritoryo. Isang lord na napagtanto na ang mga undead ay magpapasok sa teritoryo niya, at nagdesisyon siyang protektahan ang teritoryo at ang mga mamamayan nito. Ngunit, siya ay nasa sitwasyon na pinapalibutan ng mga undead at wala ng sapat na sundalo sa kanyang teritoryo. Gayunpaman, bago pa dumating ang tulong, ang mga tao ng teritoryo ay nagsimulang mag-insulto sa kanya sa galit, pinaparatangan siya habang ang mga tao ay namamatay sa kamay ng mga undead habang naghihintay ng reinforcements. Wala nang ibang pagpipilian ng Lord kundi magpakatatag. Pagkatapos ng isang siglo, dumating ang mga reinforcements mula sa Empire, pinalayas ang mga undead, at nailigtas ang teritoryo. Hindi siya ang Lord na natatakot at nagtatago, siya ay ang Lord na nag-alay ng kanyang sarili upang iligtas ang mga nasasakupan ng kanyang teritoryo. Tinanong ni Lala, ipinapakwento mo ba sa akin na magsinungaling sa mga nasasakupan ko? Sumagot si Patrick, hindi ba sinabi mo na gusto mong mabuhay? Pumunta ka at ipamahagi ang mga supplies sa kastilyo upang matulungan ang mga natirang buhay. Malapit nang dumating ang tulong mula sa iba pang mga lungsod. Tanong ni Lala, paano ka ganon kasigurado na darating ang tulong? Sumagot si Patrick, hindi ako sigurado, pero sisiguraduhin ko na mangyayari ito. Sa ganitong paraan, magiging hero ang batang Lord ng Hasten. Habang tahimik, napansin ni Patrick na malamang ay tapos na ang boss nila. Dapat magsimula na tayo patungo kay boss. Sumagot si Mels, hindi ko yata kayang gumamit ng teleport kasi ubos na ang mana ko. Tanong ni Lala, pwede ba kitang tanungin, bakit ka nagpupunyagi ng ganito para iligtas ang Hasten? Alam ko, dungeon monsters kayo. Hindi ko kayang paniwalaan na ginagawa niyo ito para sa buhay ng mga tao. Sumagot si Patrick, hindi ba't sinabi mo na gusto mong mabuhay? Alamin mo na ang iyong lugar at huwag nang masyadong magtanong. Samantala, si Swallow ay nagsabi, mukhang panahon na para palitan ang isa sa mga 7 Great Evil Dungeons. Tinutukso niya ang sarili, pasensya na, sana iniwasan ko na lang lahat ng to kung hindi ako nakialam. Kung di ba't ang lalaking to o ang iba pang mga tao, bakit ba hindi nila ako iniwasan? Ang dami ko ng tama, at ngayon nangangati na ang likod ko. Sumagot si Erebos, Ancient Monster. Nakakabigla pa rin ang lakas mo. Sinabi ni Swallow, hindi ko naman talaga inaalala yon. Gusto ko lang itanong sa iyo, bakit kay Hasten? Kung hindi mo inatake ang lugar na to, hindi ko sana kailangang dumaan dito. Sinabi ni Erebos, ang Hasten ang pinakamagandang lokasyon para manghimasok sa Empire. Sumagot si Swallow, hindi yun ang tinatanong ko. Parang ikaw mismo ay dumating dito na alam mong teritoryo ko ito. Tumawa si Erebos at tinanong, ano sa tingin mo ang dahilan? Ngunit bago pa siya mag-cast ng spell, agad na ginamit ni Swallow ang kanyang darkness upang pigilan ito. Ito ay nagresulta sa isang malakas na pagsabog, at ang Undead Immortal King na ulo ni Io ay nahulog sa lupa. Samabi si Swallow, ano to? Hindi pala siya gumagamit ng transfer magic. Pero siguro hindi na mahalaga. Mamamatay rin naman siya. Tingnan natin, anong gagawin ko dito? Hindi na magagamit ang lugar na ito unless maayos. Sa puntong iyon, narinig ni Swallow ang tinig ni Patrick na tinatawag siya. Nagmamadali siyang lumingon. Sinabi ni Patrick, teka lang, huwag kang gumalaw. Nandito ako para hanapin ka. Miss na kita. Miss mo rin ba ako? Naisip ni Swallow, ay, problema yata ako. Habang ang eksena ay lumipat kay Rosalina na nagtatago mula sa ulan at iniisip ang mga kaalyado niyang namatay. Sabi niya, wala na, anong klaseng tulong to? Ako na lang ang natira. Kanino kaya ang kasalanan? Sino ang pumatay sa lahat? Samantala, nang bumalik si Swallow at ang iba pa sa dungeon, sinalubong sila ni Renee. Maayos at tahimik siyang naghihintay, pati na ang paglilinis ay naasikaso. Sabi ni Swallow, magaling ka. Si Mels, nang bumagsak sa lupa,
ay nagsabi, sobrang pagod na ako. Sinabi ni Patrick, parang gusto ko nang mamatay. Tanong ni Renee, Mr. Swallow, sigurado akong pagod ka na. Gusto mo ba ng dinner o ng bath muna? Sumagot si Swallow, uminom na ako ng tubig mula sa paliguan. Nagsalita si Patrick, anong nangyari? Ano ba ang tinuturo mo habang wala kami? Tanong ni Elizabeth, naisip ko lang kung maayos ba ang lahat. Nagsalita si Swallow, pwede ka nang umalis. Sabi ni Patrick, oo, pero kung isasama mo ang mga patay dahil sa gutom at sa undead, aabot ng 3,000. At huwag kalimutan kung paano winasak ng boss ang buong bayan. Pero sa kabila ng lahat, ayos naman ang lahat. Tinanong ni Elizabeth, ano ba ang ginawa mo doon? Sumagot si Swallow, nilinis ko lang ang mga undead. Tinanong siya ni Elizabeth, talaga bang mga undead lang ang nilinis mo? Sinabi ni Swallow, nilinis ko sila ng maayos. Tinanong ulit ni Elizabeth, ano ang ibig mong sabihin na nilinis mo sila ng maayos? Inilapag ni Swallow ang ulo ni Erebos sa mesa at sinabi, huwag mo akong istorbohin, matutulog lang ako. Habang tinitingnan ito ni Elizabeth, ininom ni Swallow ang tubig mula sa paliguan, at biglang nagsalita si Elizabeth, sandali, hindi ba't shell lang ito? Nagulat sina Patrick at Renee. Ilang sandali pagkatapos, ipinaliwanag ni Swallow, oo, ginamit niya ang magic sa huli. Sinabi ni Patrick, kahit anong anggulo, masama pa rin ang trabaho, boss. Mali ang ginawa mong paglilinis. Ang pagpapabiye sa Lord na may alam sa lahat ay questionable na, pero ngayon buhay pa si Erebos. Sinabi ni Swallow, sinabi ni Elizabeth na mawawala ng 70% ng buhay si Erebos. Sumagot si Patrick, tama, pero may mga labanan pa rin sa pagitan ng mga Great Evil Dungeons. Kailangan niyang mag-ingat ngayon. Dagdag pa ni Patrick, siguro okay lang sila ngayon dahil hindi makakagalaw si Erebos sa mga susunod na araw. Dapat tumigil na siya sa pagpapabiit. Katulad ng sinabi ko, kahit kaya niyang asikasuhin ang aftermath ng Hasten, ang pagtanggap ng mga monster sa dungeon ay isang bagay na kailangan mong gawin. Habang tumatalikod, tanong ni Patrick, nakikinig ka ba? Pero nakita niyang natutulog si Swallow. Samantala, dumating si Rosalina kung saan nag-uusap ang mga tao. Isang tao na may berdeng buhok ang nagsabi, 3 araw na tayo may rasyon, ano bang silbi nito kung punuin lang ang tiyan namin? Patay na ang asawa ko at mga anak. Sumagot ang isang asul ang buhok, pwede na, praise the Lord, okay na siguro basta't busog. Tugon ng berdeng buhok, mas gugustuhin ko pang sumama na sa kanila sa kabilang buhay kaysa mabuhay ng ganito. Sinabi ng asul na buhok, dapat punuin pa rin ang tiyan natin, kahit pasasama tayo sa kanila. Napansin ng berdeng buhok si Rosalina at tinanong, sumusuko ka na rin ba? Punuin mo na lang ang tiyan mo bago ka umalis. Sumagot si Rosalina, saan ba ako pupunta? Oo, nahihirapan din ako. Gusto kong tumakas, pero bakit tayo pa ang kailangang tumakas? Ano bang kasalanan natin at namatay sila? Dapat niyong isipin kung sino ang may kasalanan, sino ang pumatay sa lahat. Hindi ito makatarungan. Talaga bang hindi nila nakikita na mali ang galit nila? Walang saysay ang mamatay ng walang dahilan. Kung mamamatay man tayo, maghayganti tayo sa nilalang na nagdala sa atin sa ganitong sitwasyon. Tanong ng mga tao, ano ang gagawin namin? Sumagot si Rosalina, alam nyo na, kailangan nating patayin ang lahat ng undead. Ang eksena ay lumipat sa palasyo ng hari kung saan ang hari ay nagbibigay ng talumpati. Si Ethelbreus ay nakaluhod sa harap ng hari at nakikinig ng maigi, habang ang mga royal guards ay nakatayo. Tinawag ng hari si Ethelbreus gamit ang buong pangalan at pinuri siya, kahit mahaba ang talumpati, hindi siya nawalan ng konsentrasyon. Sumagot si Ethelbreus ng may paggalang, hindi ko po magagampanan iyon. Pinayuhan ng hari si Ethelbreus na ang buhay ng raid force ay nakasalalay sa kanya, kaya't may mataas na inaasahan siya mula sa kanya. Tiniyak ni Ethelbreus sa hari na tutuperin niya ang mga inaasahan nito. Paglabas ni Ethelbreus mula sa palasyo ng hari, kasama niya si Garrett, isang executive tracker mula sa Black Tigers Order. Tinanong ni Garrett, nakuha mo na ba ang buong karapatan para manguna sa dungeon raid? Tiniyak ni Ethelbreus ito at binanggit ang arrest warrant na inilabas laban kay Paymore. Sinabi ni Garrett, bagamat tumakas si Paymore, ang dating estado niyang mayamang noble ay nangangahulugang may mga aliado siyang magpoprotekta sa kanya, kaya hindi gaanong epektibo ang warrant.
Sumagot si Ethel Brias, sapat na ang pagkakaroon ng warrant para mag-alala si Paymore. Habang nakatingin sa bintana, iniisip ni Ethel Brias ang mga nangyari kamakailan. Naalala niya ang black disaster na tumama sa Riaz isang buwan na ang nakalipas, na nagdulot ng malaking kaguluhan sa mga mataas na posisyon sa empire. Ipinahayag ng hari na ang mga hindi nakapamahala sa krisis ay pinalitan. Nag-obserba si Ethel Brias, marami nang nagbago mula noon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nakarating sila sa kanilang destinasyon. Paalala ni Garrett kay Ethel Brias, may meeting tayo mamaya, 2 oras mula ngayon. Anong gagawin ko kung mahuli ka? Sinabi ni Ethel Brias, maghintay ka na lang hanggang makarating ako. Pagkatapos ay tinanong ni Ethel Brias ang tungkol sa isang babae at tinanong kung nasaan siya. Sagot ni Garrett, doon lang siya sa loob. Habang may masiglang ekspresyon, malakas na binuksan ni Ethel Brias ang pinto at ipinahayag ang kanyang pagdating. Si Miss Wan ay natagpuang kumakain ng donuts at may ngiti sa mukha. Tinanong ni Ethel Brias kung nakakapagpahinga ba siya ng maayos. Sumagot si Miss Wan ng may ngiti, tinawag ang pangalan niya. Samantala, isang grupo ng 3 tao ang pumasok sa Primordial Core. Ipinag-utos ng kanilang leader na mag-ingat sila at sinabi na magbabalik sila agad kapag may sinalubong na monster. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pagiging alerto habang papalapit sila sa unang kwarto ng Primordial Core. Sa isang kinakabahang ekspresyon, ipinahayag ng leader ng grupo ang pag-asa na tama ang impormasyong natanggap nila. Habang tinitingnan nila ang unang kwarto ng Primordial Core, kinumpirma ng leader na hindi pa muling lumitaw ang monster mula nang dumaan ang Hishuto Trade Force 2 buwan na ang nakalipas. Napansin niyang dapat may matutunan silang mahalaga at nagdesisyon siyang magpatuloy pa sa loob. Ang ikatlong miyembro ng grupo ay masayang nagsabi na magiging mayaman sila, kaya't masaya silang nagpapatuloy sa kanilang paghahanap. Sinuri nila ang pangalawa at pangatlong kwarto pero walang nahanap na anuman sa dalawa. Tinanong ng pangalawang miyembro ang leader kung totoo ang impormasyon nila at kung baka nahanap na ito ng ibang raid forces. Tumanggi ang ikatlong miyembro at sinabi na hindi ito maaaring mangyari. Nagduda ang pangalawang miyembro kung nasa Primordial Core pa nga ba sila dahil wala silang nahanap kahit pa sila ay lumalim na. Nagmungkahi siya na baka wala nang matira. Ipinakita ng leader ang susunod na kwarto at ipinaliwanag na ang ikalimang kwarto ay naglalaman ng isang sinaunang plant monster na tinatawag na Anthropophaga, na kilala sa matutulis nitong dahon at mga vines. Ayon sa mga rumor, kapag naasikaso ang katawan nito gamit ang isang espesyal na paraan at ipinanday, nagiging kasing tigas ito ng bakal, kaya't napakahalaga ng mga bahagi nito. Inisip ng leader na kung makuha nila ang Anthropophaga, babalik nila ang puhunan. Nag-alinlangan ang pangalawang miyembro, nagsabing baka walang laman ang kwarto o kaya'y puno ng mga monster. Binanggit niyang bilang isang C-rank raid force, madali silang mapapatay kahit ng pinakamahihinang monster sa lugar. Tumugon ang leader, hinamon ang kanilang lakas ng loob, at tinanong kung aalis ba sila nang walang nakuha. Sinabi niyang ang mga nais umalis ay pwede nang umalis, ngunit binalaan na hindi na sila makakasama sa mga kikitain sa hinaharap. Nagpa siya ang grupo na pumasok sa ikalimang kwarto ng maingat. Tinanong ng pangalawang miyembro ang leader kung may nakita ba siya. Napansin ng leader ang katawan ng plant monster, at kinumpirma ito. Nagpahinga ang pangalawang miyembro at nagpasalamat na. Hindi sila tumalikod. Ipinag-utos ng leader sa grupo na kunin agad ang katawan ng monster upang makaalis. Habang papataga ang leader upang hiwain ang katawan ng monster, napansin niyang mayroong nakakatakot na bagay at nagsimulang magpawis ng malapot. Sumigaw siya para magtago, na nagbigay daan kay ang ikatlong miyembro upang tanungin kung anong nangyari. Hindi nila narinig ng buo ang sinabi ng leader, at sa mga sandaling iyon, lumabas si Swallow na handang sakupin sila. Sinubukan ng leader na tumakas, pinapabilib ang iba na tumakbo, ngunit ilang sandali lang pagkatapos, iniluwan ni Swallow ang mga gamit ng grupo. Nang inspeksyonin ni Patrick ang mga iniwang gamit, sinabi niyang tulad ng inaasahan, wala ni isang mahalagang bagay ang grupo. Nag-isip si Rene tungkol sa kapalaran ng raid force at ipinahayag ang pagkabigo dahil sa kung paanong ang kanilang kasakiman at makasariling hangarin ay nagdala sa kanilang kapahamakan. Inamin niya ang pagkamuhi niya sa mga tao. Pinutol ni Patrick ang malungkot na sandali at tinanong kung may nakita silang mahalaga sa kanilang mga nahulog na gamit.
Sinabi ni Swallow na mas masarap ang lasa nila kaysa sa mga hindi kilalang nilalang, na nagpapahiwatig ng kalidad nila. Ibinigay ni Patrick ang pinagmulan ng nabagsak na Raid Force batay sa coat of arms ng kanilang kasuotan, at sinabi niyang mula sila sa West Tranel Kingdom at hindi bahagi ng kanilang imperyo. Nagdagdag si Rene ng kaunting dark humor, tumawa at sinabi kung paanong ang Raid Force na iyon ay dumaan ng napakalayo at nagtapos sa ganitong paraan. Naisip ni Swallow ang kaginhawaan ng pagtanggap ng isang lokal na espesyalidad na direktang dumating sa kanilang pintuan. Tanong ni Patrick kung paano nakuha ni Swallow ang pinagmulan ng Raid Force, at binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapalakas sa dungeon, na may alalahanin na ang mga rumors na nagsasabing ligtas na ang dungeon ay kumakalat ng mabilis. Sa kanyang mga sarili, naiisip ni Patrick ang kanyang nararamdaman na pagiging detached sa mga isyu ng dungeon, at iniiwasan ang frustration na patungkol kay Swallow, na tila hindi alintana ang mga ito, kahit pa ang kanyang dungeon ito. Nagbigay ng babala si Patrick na magdidisenyo siya kung hindi tatanggapin ni Swallow ang bagay na ito ng seryoso. Nag-alinlangan si Swallow pero pumayag na magbigay prioridad sa seguridad ng dungeon. Inacknowledge ni Patrick ang papel ni Lady Mel sa paggamit ng detection magic upang mabilis na matukoy ang mga intruder. Tumawa si Mels, at sang-ayon si Swallow na maaasahan ang detection magic ni Mels. Narinig ni Rene ang papuri nila kay Mels at naging galit. Inassert ni Rene ang sarili niyang kakayahan sa magic. Pinuri ni Swallow si Rene sa kanyang kakayahan, tinawag siyang kamangha-mangha, at masaya si Patrick ngunit nagbuntong hininga sa sobrang kasiyahan ni Swallow. Inamin ni Mels ang kanyang papel sa pagtulong sa Primordial Core, at nagpasalamat si Patrick kay Mels, nagsasabing ang tulong niya ay nakaligtas sa kanila mula sa maraming abala. Samantala, tinanong ni Mels kung gaano pa katagal siya maghihintay bilang isang bisita. Kasabay nito ang eksena ay lumipat sa isang malayang monster ay tinawag si Huber na Majesty. Sinabi ng monster na tapos na ang mga paghahanda at iminumungkahi na pumunta na sila sa Judica. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.